Vice President Sara, that was the right move. Tama po yung ginawa nyo and we support you for doing that. You avoided confrontation and another controversy para hindi na naman pag-usapan ang issue ng bayan kung hindi pag-usapan na naman ikaw. Tapos na si Kibuloy, tapos na si Guo, tapos na si Teves, ikaw naman ang gagawin nilang panangkalan sa problema ng bayan na hindi marisulba-risulba. Lalong-lalo na yung katanungan ng mga taong bayan, Mr. President, kailan ka talaga magpapadrug test? Gagawa na naman sila ng senaryo. Ipapahiya ka na naman nila. At pag ikaw ay lumaban dahil karapatan mo yan, dahil ikaw ay vice presidente, sasabihin na naman nila, spoiled brat ka, ikaw ay mayabang, ikaw ay arrogant at kung ano-ano pa. Pero pag hindi ka naman magsalita, sasabihin naman nila na totoo yung sinasabi namin, itong vice presidente ay bobo, tanga, gago, walang alam. Walang papupuntahan, Vice President, tama po kayo. Walang papupuntahan. Whether you answer the questions or not, it is already immaterial. To them, what they are after is your humiliation and your defeat. Kaya tama ang ginawa mo, avoid confrontation if you can. It does not make you a lesser person. It does not make you a coward. It makes you a wiser person. Kaya bilib na bilib ako, Vice President Sara. It was the right move. Hindi lahat ng bagay ay hinaharap sa pamamagitan ng away at gulo. Merong iba, hindi ka na lang kikibo para alam ng taong bayan kung sino ang tama at mali. Kung ang purpose para mag-appear ka ay para hanapan ka ng butas, alam na ng taong bayan yan. Kung ang purpose para mag-attend ka ay para ipahiya ka sa taong bayan, alam na ng taong bayan yan. Kaya kung hindi ka umattend, natutuwa ang taong bayan kasi hindi sila nagtagumpay sa plano nilang ipahiya ka at hamakin ka. Congratulations, Vice President Sara Duterte. To me, truly, you deserve to be called President.